Again, sa symmetric encryption, meron tayong stream cipher and block cipher. Sa block cipher, hinahati natin into a fixed length of, kumbaga, block length yung data bago natin encrypt. Ito po yon. Each plain text block is encrypted the same way. This one is for electronic code book. Yun yung pinakasimplest type ng block cipher. So, halimbawa, yung message mo, hahati-hatiin mo yon into a fixed length block. Halimbawa, 128 bits. Dito po sa DES, ang ginagamit niya, 64 bits ang kanyang block. Samantalang sa 3DES, this one is 168 bits ang kanyang key length na ginagamit for a block size of 64 bits. For AES, this one is also called as regional. So we have 128 bits, we have 192 bits, and we have 256 bits key length. So ang key size nito, pwedeng 128, pwedeng 192, pwedeng 256. But ang block size niya is 128 bits. Tandaan niyo yun ha, pag-uusapan natin siya mamaya eh. Ang key length niya, ang key size niya, pwedeng 128, pwedeng 192, pwedeng 256. Samantalang ang block size niya, yung i-encrypt mo, is 256. So, 128 I mean. Ngayon, so hinati natin into 128 bit yung message mo. O mga lumalabas, 16 characters. Hinati natin into 16 characters. Kung yan na ay plain text message, 16 na letter. Yun yung 128 bits. I-encrypt natin na ngayon ng AES. Ito ngayon yung first ciphertext. Yung kalahati ng message mo, yung next 16 letters, i-encrypt natin using AES, and then this one is RC2. And then yung next 16 characters will be encrypted using the same algorithm, and then this one is C3. Kung napansin niyo, what if itong P1 ko, itong plain text 1 ko, is the same ang content niya sa P3. Nagkataon halimbawa na yung message dito, yung 16 characters dito, o yung 128 bits dito, is the same sa 128 bits sa kabila. So, ano sabi daw dito? Identical plain text block produce identical ciphertext blocks. Yun ang problema ng electronic code book. Anong problema niya? Pag ang plain text paulit-ulit, so does the ciphertext. Eh di ba ang goal natin sa encryption, ang goal natin sa cryptography, kung naalala nyo, crypto, sabi natin, is hidden, and yung pong, ano nga uli yung kabilang side, yung graphene, is written message. Eh gusto mo i-hide yung message. Pero kung yung attacker, nagkaka-idea siya, dahil paulit-ulit yung ciphertext, masyado tayong madaming binibigay na control doon sa attacker side. Yun yung weak points ito. Mamaya makikita nyo visually ano ba ang ibig sabihin natin sa example. First, let's go to Cipher blockchain. So, sa Cipher blockchain, ano napansin nyo dito? Gumagamit po tayo ng ID, initialization vector. Yung initialization vector natin dito, take note, pwede yung hindi private. Pwede yung public. Take note of this. Pwede po yung public. So, ang ating plain text message will be XORed to this predefined initialization vector, and magpe-perform tayo ng XOR bago natin i-encrypt. That will result to our C1. Yun ang napansin nyo. So, yung plain text ko, 128 bits o 16 na letra o 16 na, kumbaga, printable characters. I-XOR natin sa IB, and then saka natin i-encrypt. That is our C1. But, take note of this. This output here, the out of one block will serve as the IB for the next block. So, yung next, may mga nalalaglag kasi. Siguro mahina ang internet. And then may mga nakakapasok. 800 po yung nakaregister. Siguro yung iba, nag-iintay pa din makapasok. So pag may nalalaglag, may nakakapasok. Kaya ayun, medyo na-unmute. Now, as I was saying, so kung napansin nyo, dependent yung C2 doon sa C1.
What have you noticed? Hindi ka magkaka-C2 kung wala kang C1. And same with C3 kung wala kang C2. So, unlike doon sa ECB, this could be performed in parallel. Multi-thread. Kapag naka-multi-threading ka, pwede mong gawin ito in parallel. But this one, hindi pwede. Kaya halimbawa, naka-Netflix ka. Yung Netflix, pwede ka mag-jump Kung nag-stream ka via Netflix, encrypted yung halimbawa Netflix at gumagamit for example ng ECB, pwede mo magawa yun. Kasi independent naman po yung each block. Dito, hindi pwede yun. You need C1 to get C2 to get C3. Paano yun? Yung C1 natin will serve as IB. At yung plain text 2 natin will be XORed to C1 to produce C2. And yung C2 will serve as IB at i-XOR natin yung P3 to produce C3. Ayun po yun. Yan po yung sa atin pong block cipher. Ulitin ko, so from now on, pag makakabasak po kayo ng block cipher at nakita nyo is ECB at CBC, so ang CBC po ang pinaka-ginagamit sa lahat. So, bagaman we have different type of block cipher modes, but CBC is one of the most used. So, kasi secure po ito Pakita natin siya. I-demo natin. So, lipat lang ako. Punta ako nasan ba ako? One of the most used example for this one is the ECB Penguins. So, nasa loob ako ng aking pong virtual machine. Nakikita po ba yung virtual machine ko? Nakalimutan ko itanong kanina. Nakikita niyo po ba yung virtual machine? So, paki-reply na lang po. I forgot to ask kanina Okay, thank you. So, nasa loob na ako ng folder called as ECB Penguin. Anong laman nito? So, I have here a Python script. So, if I will execute this Python script, ano ba laman nito? Ayan. Meron siyang instruction. So, how to use? Ito yon. Ang atin pong value is either CBC or ECB, and then input file, ang argument, and another argument, output file. So, gusto ko ngayong i-implement ito. Pakita natin si Tux. Punta ako dun sa file system, and then sa mount, sa HGFS, sa OSCP share, ito tayo sa encryption, ito tayo sa nasan ba ako? Demo. And then, ECB Penguins. Ito po si Tux. Ayan. So, that's the Linux model. Kumbaga, logo. So, siya yung pinaka-most popularly used na ginagamit. Kung napansin nyo, itong image na ito, we will try to encrypt this message. This portion here, itong kabuuan na ito, kapag in-encrypt mo yan, I think nagkaka-idea na kayo Itong buo na ito is synonymous to the same plain text. And this portion here, and this portion here, itong mga white images na yan, o white part ng atin pong image na yan, will result to the same plain text. And this black portion here will result to the same plain text. Nagkaka-idea na kayo ngayon. Paano yon? Pag ginamitan natin to ng ECB, same yung plain text natin. If the plain text repeats, so does the ciphertext. Yun yung problema. So, encrypt natin ito. So, I'll execute this one. Ang gagamitin ko muna is ECB. And then, ang input file ko is ctux. Yung bitmap file natin. And then, ang output ko, tatawagin ko siya as ECB tux.bitmap. Ayan. So, eto ngayon yung encrypted natin na pag in-enter natin ito, nakapag-generate na ngayon tayo ng encrypted image. Ano itsura ng encrypted image natin? So, isa na yung folder ko. So, eto na ngayon yung atin pong encrypted image. Kung napansin nyo, yung encrypted image natin, still, yung resemblance ni Tux, makikita mo pa din doon sa image natin. Ito yung visual representation ng problema ng ECB. This is the visual representation. Mamayang konti, ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng isang web application, ano yung impact naman yan sa security ng application. So, halimbawa may web application ka. So, yung web application mo gumagamit ng encryption, ginamitan mo ng ECB.
So, patay kang bata ka. Pakita natin yon. But first, so balik tayo dito. Execute ko uli yung pangalawa. But this one, ang gagamitan ko na ngayon is CBC. And I will call this as CBC Talks. So, ulitin natin, ano pagkakaiba? Doon sa CBC, ano nga uli po yung CBC? May makakasagot ba? Pakitype nyo nga. Cypher Blockchain. Okay. So, yung CBC is Cypher Blockchain wherein hinahati natin into how many blocks? How many blocks nga po pag AES? Kalimutan na yata. May makakasagot ba? Inom lang ako ng konti. Wala na yata akong kausap ah. Ayun, may mga nakakasagot. O babagal ang internet ko. So, sa AES, may iba-ibang sagot. Ang AES, ang key length niya, 128.192.256. But, yung block, kung saan nag-i-encrypt tayo, ito yun, no? Yung block encryption natin is 128 bits or 16 printable characters in this case. Halimbawa po ito. So, ngayon, pakita natin. So, execute ko ito. Ayan na, nag-enter na. Pakita na natin. So, eto si ECB Talks. Pakita natin ano itsura noong CBC Talks. If you notice, ayan na. That is a fully encrypted image. Wala na, hindi mo na alam dyan kung ano ba yung image na pinadala dyan. So, kung gusto nyo halimbawang magpadala ng image using CBC, eto po yun. So, ayan po yun. So, kung gusto nyo mag-encrypt ng image, ipapadala nyo sa girlfriend ninyo, halimbawa lang. So, eto po yung Python script. Ay, labas ako ng konti. Ay, nasa ba ako? Natin ako. So, pakita natin ng konti. So, this is the Python script. This one is a simple Python script for performing ECB and CBC. So, yan yung visual. Punta ngayon tayo doon sa actual attack. Hindi, ayoko sana ipakita eh. Pero papakita ko na din. Pilitin niyo muna ako. Hindi, joke lang. So, may ginagawa kasi akong application. So, this one is log out muna tayo. May ginagawa akong application ngayon. I'll call this Cloak and Dagger. So, ito yung application na ginagawa ko. Bali, this one is part of my preparation. Kasi mayroon akong isa pang certification exam. I hope this will be the last. So, ito na yung pinaka-ultimate certification na gusto ko ma-achieve. So, this one is Advanced Certification by Offensive Security, called as Advanced Web Attacks and Exploitation. So, the companion certification is Offensive Security Web Expert. So, ang goal nun is mostly web-based attacks. So, bahagi nun, in preparation for that certification exam, so ginagawa ko itong web application na ito. Gusto kong matutunan lahat ng klase ng, ma-master ko yung mga iba't ibang klase ng web attacks eh. So, madami sa mga hindi familiar, sa mga unfamiliar sa bug bounty, sa mga unfamiliar sa halimbawa sa penetration testing, kung gusto mo mag-start dito, ang dami kasi nagme-message sa akin eh, paano mag-start. Kasi kung titignan mo yung credentials, kung titignan mo kung ano na yung ginagawa ng iba, yung status ng iba, pag nakita mo, mai-intimidate ka na eh. So, mai-intimidate ka na pag nakita mo na kung gaano na sila kalayo. Huwag mong tignan yun. So, nag-start ako mag-training ng mga ECE actually. Most of them are ECEs eh. Way back ng mga bandang 2017, 2018. And imagine, just 2 years, 3 years, some of them, yung mga nakati ng training ko sa cybersecurity, sa ethical hacking, some of them is nasa magagandang company na. Cybersecurity companies. And yung ibang kumpanya ng telecom companies. Kasi nung estudyante ako, way back ng 25 years ago,
May nag-speak sa seminar namin. Kwento ko ng konti Total, nakaka 1 hour na tayo higit Kwento ko ng konti. May nag-speak sa seminar namin. Nung estudyante din ako. CCIE siya. And nung nag-talk siya, sabi niya, 3 lang daw ang CCIE sa Pilipinas that time. There are only 3 CCIE. At siya yung pangalawa doon. 3 sila, so may nauna sa kanya, siya yung pangalawa. When I was a student, dinig ko yun, yung speaker na yun. So, ang nangyari dito, na-inspire ako na maging CCIE that time. Way back 25 years ago. Yun yung naging inspiration ko. So, but now, medyo napunta ako sa security side So, sa security side, ang highest possible na pwede ma-achieve in this case is one of the most useful. Number 1 sa list is yung CISP. But, madami pong certification. Ang gusto kong sabihin dito is, kapag titignan mo yung credentials ng iba, baka madismaya ka na Baka hindi ka na magtuloy. Yun yung lagi ko binabanggit sa mga gusto mag-start ng cybersecurity. Imagine, sabi ng prof ko nung college, gaano kadami ang broadcast stations? Gaano kadami ang radio stations? Napakadaming trabaho for ECEs. Kasi broadcast stations pa lang napakadami Madami pang radio stations. Kaya nga nung estudyante ko, ang daming broadcast stations, daming radio stations, ang daming cable TV stations. So, ang daming pwedeng trabaho ng ECE. Kaso, fully occupied na ngayon yun. And imagine this, walang kumpanya ngayon na walang IT. Walang kumpanya ngayon na walang computer system. Just imagine that. Ilan lang ba ang broadcast stations? Wala pa yatang 100. Ilan ang radio stations? Wala pa yatang 200 or 300. Ilan ang kumpanya sa Pilipinas? Bangko na lang. Just imagine ang banks kung gaano kadami. So, BPI na lang, ilan ba ang branches ng BPI? Ilan ba ang branches ng BDO? So, ang projection, ang kakulangan ng cybersecurity professional for the next 2-3 years, aabot papalo ng around 3 million. Kung kayo gusto nyo mag-shift, pwede pang habang kayo nasa current field nyo ngayon, if you want to shift into a different field, pwede po yun. So, ang dami ko na naging estudyante na naka-attend ng seminar ko 2-3 years ago. So, ngayon, mas malaki pa ang sweldo sa akin ng iba. May estudyante ako, tinanong ko, umatin ng seminar, tinanong ko, magkano sweldo mo dyan? Nagulat ako Kasi ako nasa government And bagaman ang daming email na natatanggap ako na mga job offers, masaya na ako sa government. So, kahit na medyo sakto lang, basta masaya naman. So, okay na yung malaking sweldo sa inyo na yon mga bata. Now, punta tayo dito sa ginagawa ko. So, meron ako ditong ginawa, isang challenge. So, this one is an ECB crypto attack. So, this was inspired by a certain hacking challenge sa US. So, noong 2019, nakita ko itong hacking challenge na ito. So, this was written in, I think, saan ba nagawa? Nakalimutan ko na kung saan gawa language to. So, kinonvert ko. So, gumawa ako in a different platform. And then after 2 weeks of testing, so after 2 weeks of debugging, nagawa ko na kung paano siya i-implement. And I made some twists. I made some modification. So, kapag nabasa mo yung challenge na yon at in-apply mo dito, hindi mo makukuha basta-basta yung tamang sagot. Bagaman may mga write-up na po yung challenge na yon, if you will apply that solutions dito sa ginawa ko, hindi po siya magagawa basta-basta. So, this is Cloak and Dagger. This one is a vulnerable application. So, yung mga gusto magsimula sa penetration testing, especially sa web application, ito po yung madami pong sikat Meron mga sikat na damn vulnerable web application. So, this one is inspired by DBWA. Kaso napakatagal na po nun Gumawa ako ng sarili ko. Ang purpose nito is kumbaga, lahat ng klase ng attacks sa web app is inaaral isa-isa. Napakalaki po ng attack surface kasi sa injection alone. Napakadami po nito So, now, punta kayo tayo dun sa challenge na ginawa ko. So, this one is, ang title niya is ECB. Kung napansin nyo, may title na kagad. So, since may title na kagad, yung gagawa nito, yung mag-test nitong challenge na ito, may idea na siya.
But imagine if you're a penetration tester, if you're a professional pen tester, hinar ka ng isang bangko. Hinar ka ng bangko, try mo i-penetrate yung aming online banking. Try mo mag-login dun sa aming pong online banking. So, i-enter na natin ito. Oh, naghahang ng konti. Paklik ko na ba? Ayan. So, assuming this is the login of an online banking system. So, kung professional pen tester ka, hinar ka ng isang bank, so try mong i-penetrate ito. Try mong i-bypass ito. Yun yung halimbawa, sabi nung kumpanya, babayaran ka nila ng halimbawa, 500,000. Isang penetration testing, halimbawa 500,000 yung inyong engagement. Ganun po ang, kumbaga, tawag dito, mga basic rate. Yun yung mga typical rate eh. Halimbawa, 10 yung servers nyo. Presyoan mo ng 100K isang server. That's 1 million. So, ipepentest mo yung, halimbawa, 10 servers, that's a million kung 100K per server. So, take note, iba po yung vulnerability assessment sa penetration testing ha. Mag-ibang bagay po yun. Bagaman hindi po yun yung topic ko ngayon, ang topic ko is cryptography. Naku, 252 na pala. Medyo, I have 1 hour left. Bibilisan ko ng konti. So, hindi ang topic ko ay BAPT, but I will try to demonstrate this one. So, subukan nating magpasok ako dito ng pangalan ko. Ayan. So, yung mga basic procedures na ginagawa ng mga bug bounty testers o ng mga penetration testers, they will try to probe this. Or maganda, punta tayo sa mas medyo mabigat-bigat. So, sa medium tayo. Yung mas medyo challenging na attack. Okay? So, JSON. And then this one is born. Okay. So, we'll submit this. Yan, that's the reply. So, welcome, JSON. You are not an admin. So, try harder. Ano ba ang goal dito? So, naghahang ng konti yung PC ko. Ang goal dito is mabypass mo to and the objective is to get logged in as a privileged user. Or in this case, as an admin. So, paano mo ibabypass ito na pwede mong makita yung mga privileged content noong pong web application? Yun yung challenge. Yun yung objective dito. So, pinoprobe ito ng mga bug bounty hunters o halimbawa ng mga pen testers. Since ako yung gumawa ng application, alam ko yung tumatakbong code dito. Alam ko what's running at the back of this particular server. Pero halimbawa kung pen tester ka or bug bounty hunter ka, ang alam mo lang possibly yung halimbawa yung UI na ito. Pwede mong inspect ito. So, pwedeng i-check noong bug bounty hunter. First, you will check yung content nito. So, ang pupuntahan niya, ano ba yung content ng form? So, nandoon yung for last name. And here's one is for the input for the last name. The ID is last underscore name. And it was designated as last name. For the first name, pakita lang natin. So, ito yung atin pong designation. So, first underscore name. So, kung ikaw ay bug bounty hunter or penetration tester, ito yung mga inaalam mo. Kung napansin nyo, pag inaral ito, after spending 2 hours, 3 hours, or 1 week on this, so, may nakita halimbawa yung pong pen tester. Isang common mistake to na ginagawa ng mga developer. Naglalagay ng comment. And sometimes, nakakalimutan na natanggalin yung comment sa production environment. So, sa dev environment, okay lang yun. Pero sa production, dapat malinis na yun. So, may naiwang comment dito. Paki-check na lang kung nakikita po Just mag-ano lang po kayo, comment ng yes kung nakikita niyo po yung binabanggit ko. So, meron po ditong comments, kung napansin nyo, sabi daw dito, I hope malinaw or nakikita ng maayos. So, nakalagay dito, I disabled is admin. Ayan, merong dumagdag yata. Nakapasok na bago. Okay. So, may naiwang comments yung developer. Sabi daw dito,
I disabled is admin. Do the checking on server side.